Bakit daw sinunog yung watawat ng Pilipinas? Ayan. Yun. Kasi yung pagsunog ay ang tingin ko diyan dapat ba binibidyo pa. Ayun na nga po. Sinasabi ba sa batas kinakailangan i-video? Ay mukhang wala pong ganun tong. Oho, mukhang wala po. Kasi halimbawa lang naman ito Jen. Oho. Kunwari kinikremate kita. Pag binidyo kita, mali yun. Ayun naman, oho. Kasi may ano rin yun may kailangan sagrado rin yun. Totoo po, oho. Di ba? At kailangan confidential yun. Oho. Meron ka na ba nakita na kinremate na naka-video, Jen? Wala po, oho. Kasi ito walang iniwan doon sa kinikremate mo yung ano Kinikremate mo yung bandila, Kasi no? ito larawan ng bansa, ng ating bansa. Opo, oho. Kaya lang naman siguro dinidispose dahil sa Luma na. luma na. Pero ang dapat siguro, nagpakaingat sila, dapat hindi na binidyo siguro. Yun na nga po. Nabigat kasi yung threshold pagka hahatulan mo ng guilty kasi Jen Opo. Para mahatulan mo ng ganun ang isang akusado. Ni katiting na Bahid ng alinlangan. Bahid ng alinlangan na kinakailangan wala. Kaya napakataas nung napakataas nung bahagi ng prosecution. Pero kung halimbawa ikaw naman nahatulan ka 65 years old ka. Ayun, oho. 40 years yun, baka hindi ka na rin makaalis. 115 anyos ka na, no? Kapag Pero meron At saka kahit na nakalabas ka, Oho. wala na rin saysay. Oho. Sa bagay. Usapan pa natin yung isa. Mainit na issue din ito. May isa pa mainit, ha? Oo. Ibinaba na po ng, ano ba to? Sandigan Bayan pa ang nagbaba ng hatol. Sandigan Bayan, oo. Oho. Yan na kasi ang dumidinig sa mga grab cases, Ayan, opo. Ang 3rd Division po ng Sandigan Bayan ay ibinaba na po ang hatol. Pinawawalang sala ang dating Senate President at ngayon ay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, ang dati po niyang Chief of Staff na si Jessica Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles sa 125 million pesos na kasong pandarambong o plunder kaugnay po ng pork barrel scam. Mukhang hindi daw po napatunayan ng panig ng taga-usig. Taga-usig ang matibay na mga ebidensya laban po sa mga akusado. Mabigat kasi yung threshold pagka hahatulan mo ng guilty kasi Jen Opo. Para mahatulan mo ng ganun ang isang akusado. Ni katiting na Bahid ng alinlangan. Bahid ng alinlangan na kinakailangan wala. Kaya napakataas nung napakataas nung bahagi ng prosecution. Kailangan makumpleto mo 100%, walang papasok na reasonable doubt. Oho. Kahit gano'n lang yun. Opo. Beyond reasonable doubt Yun ang threshold Pagka merong na-entertain na isang gano'ng mang kaunting kalit ang pagdududa. duda na yun, Opo. ay talagang acquitted. Ganun pala ang nangyari, no? Mukhang yun laman ng desisyon na no? Ibig sabihin, ang desisyon ay hindi na patunayan beyond reasonable doubt Opo. na sila ay guilty doon sa salang inaakusa sa kanila. At may apat na sinabi rito na dahilan kong Una, insufficient evidence. Okay. Hindi daw sapat yung ebidensya para i-link si Enrile doon sa kaso at doon sa mga alleged kickbacks. Number 2, kredibilidad ng witnesses. Na-question ng credibility ng prosecution witness, particular yung mga tinatawag na whistleblower. At inconsistent at lack corroboration yung kanilang mga testimonya. Ikatlo, lack of direct involvement kong. Walang concrete evidence showing Enrile's direct involvement in the disbursement of PDAP funds to the fake NGO. At ikaapat, yung nga pong reasonable doubt na may gap sa evidence. Bali conclusion na yun. Yes, dahil sa kung wala ngang corroboration na doon lang sa ebidensya, may pag-alinlangan doon. Pagkatapos, doubtful yung testimony ng mga testigo, witnesses. Opo. Mabigat nga ang laban.
mahihirapan talaga na magkaroon ka ng conviction pagka ganyan. Pero si Janet Lim Napoles po ay hindi pa rin makakalaya kasi may mga nauna na siyang conviction. At yung tinatanong nyo kanina kung meron na bang naging final and executory, sa nakita ko, meron na po eh. Ito yung nasentensyahan po siya ng reclusion perpetua doon sa kaso na ang involved ay si former Senator Bong Revilla, dinadawit rin si Bong. Oo, pero doon yata acquittal doon si Senador Revilla. Senator Bong nga acquitted, pero si Napoles ang ang naiwan at guilty siya. Naging final and executory po ito December 7, 2021 nang i-affirm ng Supreme Court yung desisyon ng Sandigan Bayan. Reclusion perpetua. Reclusion perpetua po. So, sayang, hindi niya magagamit yung acquittal niya rito. Yes. Dito sa kasong kasama si Senador Enrile at saka yung staff ni Senador dahil meron ng naunang conviction. Ayun. Kapag karaniwan niya na sinasabi doon sa panghuling paragraph niyan, inuutusan ng korte na i-release ang mga akusado kung sila ay nakakulong o nakakonfine, maliban na lang kung sila ay nagse-serve ng parusa sa ibang mga kaso. Kagaya niyan, dyan, maaring yan ang impediment ngayon, kaya hindi siya makakalabas. Sayang naman at hindi niya magagamit ito. Kung wala sana, labas na sana siya, wala nang problema. Ang totoo niyan, kung pagsusumahin, kasi meron pang ibang conviction dyan Kung susumahin daw po yung taon ng sentensya niya, umaabot na po ito ng mahigit 100 years in prison. 100 years. Pag inad po. Pero sa actuality, alam mo, yung reclusion perpetua na yan, may hangganan yan, mga 40 years lang. Kahit maraming pasabihin pagdidesisyon ng Korte Suprema, yung 40 years. Doon lang. kahit na ikaw ay makasampung 40 years lang talaga. Pero kung halimbawa, ikaw naman nahatulang ka, 65 years old ka. 40 years yun, baka hindi ka na rin makaalis. 115 anyos ka na, no? Kapag Pero meron At saka kahit na nakalabas ka, wala na rin saysay. Sa bagay. Isipin mo, halimbawa, ikaw Nelson. Kunwari lang naman, di lalabas na si Nelson after 40 years. Nakalimutan niya nung siya sentensyahan 65 years old. Pagbalik niya, hindi na niya kilala yung sumasalubong sa kanya. Totoo yun, Sino ba kayo? Wala na silbi, Uwi na po tayo. Dito na lang. Saan ba ako nakatira? Dito ako Tama. Pero parang wala na rin saysay yung Pero buhay hindi mo. ba niya pwedeng i-apila yung kung di ba kapag usually kapag 71 years old ka na, ano ba, inabot ka ng gano'n, hindi pa naabot yung 40 years kung habang buhay na pagkabilanggo, pwede mong... Doon na papasok yung mga... humanitarian reason, di ba? Yung presidente na maring patawang ka ng amnesty, yung mga ganyan. Baka sakali. Maganda yung halimbawa, maganda yung pinakita mo sa kulungan, at wala ka namang naging kaso pang kung ano-ano. Doon sa pagbibigay ng clemency ng Pangulo, kamukha ng pardon, ganyan. Baka sakali. Hindi din natin sinasabi na mapapardon, pero nangyayari naman yung gano'n. Kasi di ba yung edad nga, pagka 71 years old ka na, ay pwede mong hingin yun, humanitarian reason, sa korte at baka bigay din po ng Pangulo. Halimbawa, yung iba nagkasakit ng talagang terminal na, no? Yan, Para naman siguro kahit papano, mahabol niya yung konti sa buhay niya na siya ay nakalabas. Alang-alang na rin din siguro sa pamilya niya. Yung human consideration, di ba? Baka sakali na ibibigay yan. Ayan. Ay, nako. Ito Kong, medyo maganda-gandang balita. Iwan ko lamang kung ramdam ito ng ating mga kabayan. Baka ito yung ating pagsalusaluhan. May kinalaman po sa ating Vox Populi. Binabalita po kasi ng Philippine Statistics Authority, bagamat ito ayaw nyo marinig kung yung PSA na ito, masaya nilang ibinabalita sa taong bayan, bumagal tayo ng 1.9% ang inflation rate na Pilipinas para po sa buwan ng Setyembre. Iniulat po ito ng PSA, ang atin pong national statistician, Dennis Mapa, 1.9 ang inflation para po sa buwan ng Setyembre, mula daw po sa 3.3, medyo maganda pong ibinaba, na inflation noong pong August 2024. Ito rin daw po ay mas mababa kung ikukumpara
sa 6.1% inflation na naitala po noong September last year, 2023. Sa kabuuan, nakapagtala daw po tayo ng average inflation ng ating bansa ng 3.4% mula po sa buwan ng Enero hanggang Setyembre na kasalukuyang taon, at ito po'y pasok pa rin sa target range ng pamahalaan para po sa buong 2024 na 2% hanggang 4%. Ayon, ang pangunahin daw po nag-ambag ng pagbaga o pagbagal ng ating inflation ay ang food and non-alcoholic beverages, ay ang mas mabagal na pagtaas din daw po ng presyo ng cereal products, 4.9 inflation, ang bigas, gulay, tubers o carrots, at ilan pa pong mga kalakal. Negative kamatis, etc. Bumagal din po ang inflation sa transportation, partikular na po ang presyo ng gasolina, diesel, pati na rin daw po LPG, at ang singil sa kuryente. Ayon pa po sa PSA, ang Ano sabi? Tungkol sa singil sa kuryente? Ano sabi? Bumagal? Bumagal din daw po, Kong. Kasi ka-announce na ng Meralco, tumaas sila, no? Dagdag pa po ng PSA sa Metro Manila, Metro Manila, bumagal din daw po ng 1.7% ang inflation noon po Setyembre, noong nakalipas na buwan, gayon din daw po sa labas ng Metro Manila ng 2% na lamang, Kong. No, maganda yung mga Statistika. numero na yan din. Kung yan ay naramdaman. Okay. Di ba? Kapag kasi hindi naramdaman, nananatiling statistics lang yan, parang hindi rin naman masyadong papansinin ng ating mga kababayan. Oho. Di ba? Nako, di pag sinabi kasi nating inflation na ito, yung presyo, di ba? Kasi Kung- bumagal kanya, Opo. palagay mo 1.5 to 2%, halimbawa. Kapag hindi naramdaman ng pangkaraniwang mamamayan yun, ano sa kanya yun? Oho. Kasi yung pag naramdaman mo, halimbawa, nakakita siya ng manifestasyon sa buhay niya. Totoo po naman. Di Oo. ba? Halimbawa, sabi ni Nelson, bakit kaya itong pitaka ko nagkaroon ng... Pandemya. Hindi. Bakit kumapal ng konti? Opo, maganda. Opo. Doon mo lang makikita yung kahalagahan at importansya ng binabalita mo dyan. Opo. Kasi yung pitaka niya, nung tingnan niya, kumapal ng konti. Ibig Okay. sabihin, dahil nga bumaba yung presyo ng bilihin, ito yung metric mo Opo. medyo nakatipid siya. Di ba? Opo. Pero kung halimbawa, sinabi mo lang na bumaba yung yung halaga ng ganito. Pero yung pitakan niya, nabawasan pa ng ilang sinsilyo, wala rin Malnourished. Hindi rin siya masaya natatanggapin yun Walang iniwan sa katawan ng tao, halimbawa. Sabi niya, kainin mo ito. Opo. Ito'y magbibigay sa iyo ng ng magandang resulta sa balat mo. Oho. Di kinain niya. Opo. Ba't talagang pumula ang pisngi? Ba? Kuminis ang kutis, ano? Papansinin niya yun Kasi may nangyari sa buhay niya. Yes. Ganun ang ganun ang panukat ng yung lalo na yung pangkaraniwang mamamayan. Oho. Dapat merong magbago. Dapat meron siyang makikitang kaibahan doon sa dati niyang iginawi o dating naging outcome Opo. nung kanyang buhay. Halimbawa, yung basket na pinamamalengke niya. Ba, naragdagan, no? Salit na mabawas. Tingnan mo ka naman kanya ngayon, napupuno na. Oho. Kahit saluyot lang kanya, at saka okra, medyo dumami. Dati, isang taling lang ako Oho. Isang taling kangkong lang ako, pero ngayon, dalawa yung nabili ko. Dapat merong pagbabago talaga para maintindihan niya at para ma-appreciate niya yung pagbabago o pagbagal ng inflation. Inflation. Oho. Dapat ganun Oho. Nako. Di sige, baka naman... Tanong mo, kung halimbawa, naramdaman mo ba? Oo nga, baka nga tayo lang nagsasabing natin naramdaman ko. Baka ang ating mga kababayan naman Damang-dama, ha? Hindi, kasi kung dumaan lang ng ganyan sa buhay mo, parang hangin na halimbawa, dumampi sa pisngi mo, Opo. at least, alam mo may dumampi sa pisngi mo. May naramdaman Kahit ko. pa paano. Ay, paano kung halimbawa ni Dampi wala kang naramdaman? Hindi ba? Opo. May nagparamdam siguro kung malamig na hangin. Naramdaman nyo, ramdam ng filing ng Certificate of Candidacy. Yes. Diba? Ang napapansin namin kung ang daming nagpapile na mga una, merong mga kung sino-sino no? Oo. Pero karamihan ay parang ang kanilang pananaw, pagka sila'y sikat,
mga content creator, mga influencer, may chance silang manalo. Diba? Parang yun na po ang kalakaran ngayon eh. Pagka ho ba nag-file ng COC, ano ang ibig sabihin nito para sa isang kandidato na tatakbo? Halimbawa, isa pagka-senador. Ano yung dapat na maintindihan ng mga kababayan natin sa isang nagpapile ng Certificate of Candidacy ko? Ngayon ka lang nakapagtanong ng napakagandang tanong, Nelson. Mukhang... Opo. Kaya pala kanina ka pa nakatingin dyan sa makina mo na yan. Meron pa palang iniisip. Tiningnan ko kasi ang nagpapile. Sabi ko, parang may trend no? Hindi, sa totoo lang, alam mo, para kasing ang nakikita ng taong bayan, akala mo, ceremony lang ito eh. Kailangan, may paalam natin sa kanila, yung pagpapile po ng COC, ito po yung umpisa nung kanilang pakikipagkontrata sa mga tao. Kontrata ito eh. Opo. Nakikita mo meron silang Certificate of Candidacy sa maraming posisyon. Magmula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Pumupunta lahat sa opisina ng COMELEC na nandyan ngayon sa bahagi ng malapit sa Manila Hotel. Yes po. Ang ibig sabihin niyan ay umpisa na po ng kanilang pakikipagkontrata sa inyo. Mukhang sinasabi na nila sa inyo, isang araw po ay lalapit kami sa inyo. Sapagkat ito po ay simula na po ng aming kagustuhan, kami po yung nakapaglingkod sa inyo. Bilang ganito at bilang ganyan. Ngayon, ang mga tao naman, dapat ihanda natin sila. Kung kayo po ay lahat pong lahat po ng pumunta na sa COMELEC ay naghain na po ng kanilang kontrata, ay kinakailangan po ihanda ninyo yung mga tao at sabihin nyo sa kanila, ano bang aasahan nila sa inyo? Di ba? Sapagkat yung tao naman, pagdating ng araw na pupunta sa inyo, lalapit kayo para sa ganoon, yung kanilang hinihingi na kapangyarihan mula sa inyo, ay maibigay ninyo. Ngayon, ang mamamayan dapat nakahanda. Mga kababayan, kinakailangan po, ikilatisin po ninyo. Kontrata po ito maliwanag eh. Kayo po ang may kapangyarihan ngayon ng kanilang pinakikiusap na kapangyarihan, kayo lang po pwedeng magbigay. Wala pong iba. Yung pong kanilang hinihingi na posisyon para makapaglingkod ay hindi mangyayari kapag hindi niyo sila ibinoto. Yun ang importansya nito. Ngayon, ano pong inaasahan natin sa kanila para iboto natin sila? Sila ba ay nakahanda na babalikan kayo? Para yung inihingi nilang kapangyarihan, tototohanin nila, na gagawin nila. Kinakailangang malaman nila. Ay, siguro po, pag-usapan natin. Magkaroon po kayo ng pag-aanalisa. Sa maraming paraan po kasi, at sa maraming pagkakataon, kayo po'y bumoto na sa maraming panahon. Nasino na po ba ninyo? Lalong-lalo na po yung ilang beses na pong pumunta sa inyo para humingi po ng kapangyarihan. Nako. Na kanilang ibabalik sa inyo para kayo pagsilbihan. Kailangan po, meron po kayong pangtala siguro, ano? Marunong na po kayong magsulat, ano? Halimbawa, ito kasi po, lahat po naghain na ng COC, ililista po nyo sa papel nyo. Ito pala, tsaka ito. Ano kaya ang ginawa nito? Ito kaya ilang beses na bang bumalik sa akin ito? Ilang beses na bang humingi ng kontrata? Nako. Yung pong public service, kontrata po yan. Kontrata sa taong bayan yan. Kontrata sa taong bayan na ikaw, kapag ikaw ay nabigyan ng kapangyarihan, isusulit mo sa tao yun. Kontrata ito. Opo. Mabigat ito ay palagi nilang sinasabi. Public office is a public trust. Di ba? Opo. Kailangan pagtiwalaan nyo siya. Ngayon, kilatisin po ninyo. May karapatan po kayong kilatisin. Kasi hindi po magtatagumpay, hindi mangyayari yung hinahangad niya na kayo po'y paglingkuran niya hanggat hindi siya binibigyan ng boto. Kayo lang po ang makapagbibigay noon. Ngayon, ay kailangan po maging vigilant kayo. Tingnan na po ninyo, kung noon po, yung mga nakaraang mga panahon, hindi nyo sila tinitingnan. Tingnan nyo na po sa mga mata ngayon. Nako. Hindi ba? Ay importante yun. Bakit po? Hindi niya dapat sayangin yung kapangyarihan binigay nyo. Ibabalik niya po yan. Kapag binalik niya yan, doon lamang po tutugma yung kontratang pinirmahan niya sa inyo.
Sa matagal na panahon ko, ang iba kasi dyan, kilala ko naman yung artista ako, tagahanga ko yan eh. Magaling ako magta-tumbling-tumbling eh. At Sikat ang pangalan ko. Sikat ang pangalan ko eh. Hindi naman nakasulat yun sa kontrata eh. Ang problema kong yun ho. Hindi naman sinabi daw sa kontrata, tatamblingan ko na lang po kayo. Naku po. Lalong-lalo na kung may dala-dala pong alam na, wag po, hindi po yun. Hindi po yun ang basihan. Kailangan po masino ninyo. Ito talaga bang babalik na ito eh? Ito nakabalik na sa akin ito eh. Ba't ba nakalimutan kong kilatisin ito? Ngayon po kilatisin nyo na. Naku. Ang iba nga dyan, sabi ko kahapon ko, 17 taon na po sa Senado. Pabalik-balik lang. Pabalik-balik na po at... Ako, wala akong sinasabi Senado dyan. Ako sinasabi ko yung mga posisyon. Hindi ako sa Senado ko, tukuyin ko na. Ako, lalakasan ko ng loob ko dito. Sa bagay. Lalakasan ko kasi na. mas kitang-kita mo. No? Kitang-kita eh. 24 lang yun, nakadaling bilangin eh. Kung susumahin ko sa ano ko. At makikita mo kung gumagalaw eh. No? Yun na nga. Halimbawa, Opo. kasi karapatan naman talaga nung ano. Ako bilang isang butante, karapatan ko rin po yan. Karapatan ng butante. Mawalang galang na po sa inyo, senador ka mo? Ano ba, senador? Senador po. Mawalang galang na po sa inyo, senador. Ilang ulit na po ba kayong nakabalik? 17 taon po, sabi niya ngayon. Bakit parang wala po akong naramdaman naman na nagawa ninyo? Kasi po, pasensya na po kayo, pero nung kayo po unang lumapit sa akin, 25 years old lang ako eh. Opo. Ngayon po, 50 years old na ako eh. Bakit po walang nangyari sa buhay ko? Kasi pwede mo naman tanungin eh. Opo. Hindi ba? Kasi kahit paano may nangyari dapat eh. Totoo po. Hindi po ako'y nakagawa po ng ganito. Oo nga po, palagay na nating nakagawa kayo. Pero mukhang walang nangyari eh. Kasi, andito pa, tingnan po niyo yung pitaka ko. Ito pong pitakang ito, hindi po nyo na itatanong. Hindi ko po napapalitan ito eh. Yun pa rin. Tingnan nyo, parang bago pa. Hindi kasi ang sabi ata ko. Hindi po nalalagyan ng laman ito eh. Slightly used. Parang hindi ko man lang po kayo narinig sa hearing ng Senado. Kasi pwedeng i-analisa. Opo. Pwedeng ngayong... May gagraduhan ko di ba? Sa pwede klase. mong graduhin ngayon. Yes. Pwede po kayong mag-assess. I-evaluate po ninyo. Kasi po matibay po yung kontratang pipirmahan ninyo. Nagsimula po siya, nag-file siya ng COC. Opo. Nandito po ako ngayon, mga kababayan. Nakahanda po uli akong maglingkod sa inyo. Isang araw pupunta po ako sa inyo, ihingi po. Hindi mangyayari yung kontrata pag hindi kayo pumirma. Ang pagpirma niyo po yung pagbibigay ng boto. Sa mga tweet, dalawa po kayong nagpakasangkapan sa kontrata na yan. Iyang kontrata pong yan, banal po yan. Opo. Huwag po niyong bibiruin yan. Sagrado yan. Kasi ang pagboto, sagrado po eh. Kung yung mga nahalal na, pwede mong i-assess di ba? Yung performance, kasi makikita mo, ito walang ginawa, ito may ginawa. Paano yung mga bago na sasabak na ang pangako puro magaganda eh. Wala namang nagsabing pag naupo ako, wala akong gagawin. Gagawa ako ng masama. Wala naman po ganun. Hindi, meron kasing tao naman na baka nga ito kahit bagito, tataya muna ako dito dahil dito 3 beses nang pumunta sa akin. Ito walang nangyari eh. Subukan ko naman ito. Ganun nangyayaring gano'n. Hindi ko naman siya masisisi. Kung halimbawa, tataya siya dito kahit na bago, kasi wala namang wala namang napala dun sa napakaraming bumalik sa kanya eh. Totoo. Bakit? Sabi, tanong-tanong nga sa kanila, bakit hindi man lamang kayo makapagtanong sa hearing? Wala kasing kapampangang hearing eh. Sabi gano'n. Sabi naman ng isa, mula nung maging senador po kayo na po'y pinakamayaman na tao sa Pilipinas at ngayon po, nadoble ang yaman ninyo. Ang sinasabi mo yung manifestasyon nung kanyang ginaganap na tungkulin. Wala pa, ang sinasabi ko, yung serbisyong dapat na napunta sa akin. Sana po, sa taong bayan. Iba yung makita mo man lang kanya. Maaring masaya na siya dun eh. Kasi yung manifestasyon ng kakayahan na maaring tumindig, nakita mo na eh. Pero sa kabila noon, hindi pa sapat yun eh. Yung pinaka-ultimate kasi na metric, na parametro ay yung nakita niya, nagbago ang aming buhay. Ang problema, nakikita namin nagbabago, nadodoble ang yaman,
bilyong dolyar na po, sila lang eh. Pero yung taong bayan kong wala, talagang, ayun ang Hindi ba manifestasyon yung sa amin. nauna sa'yo yung tatay mo? Oh, yun nga Pareho po. kayo ng apelyido eh. Opo, oo. Pang ano ka na, apo na po ako. O yun. Ito yung nilalatag natin. Oo. Sana tayo ay naniniwala din na sana makapagbukas ng isip sa ating mga mamamayan na sa malaot madali ay boboto po kayo. Kayo po ikakasangkapanin ng ating gobyerno para sa ganun po ay yung kahayagan ng demokrasya ay manatili sa atin. Kailangan po kasi merong maglilingkod sa inyo eh. Pero kailangan mag-iingat na po kayo. Oho. Minsan lang po niyong ibibigay yan at maghihintay na naman pa kayo ng ilang taon. Sa senador po, 6 na taon ko nga. 6 na taon ng 6 taon po yan. Di ba? Ayan. Oh. Yun yung kontrata at kasunduan na yun, 6 na taon. Po, mukhang sa 6 na taon. Sagrado yung kontrata na yan. At kung mauulit, 12 taon pa po yan, Kong. Di ba? Ay, di ba iba? 3 ulit na. Oh, yun na nga. 18. Yung 18 taon na yon, Oho. may maikukwento ka ba sa akin? Ang Na iba mabuti. ang iba nga dyan, kung susumahin mo yung pamilya na lang po, huwag ng individual. Baka lumagpas na ng 20 taon pag sinama mo po yung buong pamilya na sila nasa Senado. Palitan. Di ba? Yun na nga. Higit pa sa 20 taon siguro. Oh. So, yun ang ating gustong iparating sa ating mga kababayan. Sana makapagbukas ng kaisipan sa kahalagahan po nung boto. Yung boto na yun, kapangyarihan yun eh. Oho. Ibibigay mo sa kanya yun eh. Lalapit sa'yo. Kaya sa lalapit, dahil ikaw lang ang pwedeng magbigay. Oho. Bago mo sana ibigay yun. Oho. Kilatisin. Kalakip na sana yung kanyang commitment. Opo. Pero mahirap eh. Kailangan na may katunayan eh, may katibayan eh. Totoo. Meron lang isang viral na pangyayari dyan sa may bahagi ng Palawan, Nason, at mukhang ang ating hindi pangkaraniwan kasi meron hong grupo ng mga teacher at mga bata na Estudyante. nakitang estudyante kong Nakuha na ng video. nakunan po ng video na ito po ay parang binas, marami po nagalit kasi yung video ay nagpapakita na sinunog Sinunog po ng mga, yan po ako, pinakikita po sa TV, sinunog ng estudyante, Teacher. ng teacher, at saka watawa. yung estudyante, yung watawat ng Pilipinas, Kong. Oho. Saan lugar yan, Jen? Yan po ay Palawan. Palawan po, sa Palawan. Ang sobrang galit po ng mga netizen po, Kong. No? Pero yan, mapapansin natin, kung tinitingnan mabuti, May seremonya no? parang may seremonya. Ano ho? Ayun. Baka hindi naman banderang Pilipino yan, Jen. Bandilang, opo. Mga luma kong, makikita mo, mga faded na plugs yan Yun. Ito pala Kong, nung nalaman at sinuring mabuti, kasi marami na nga po nagalit, ano ho? Bakit ganyan daw? Ang totoo pala, kaya daw po sinunog yung watawat na yan, mga estudyante na tila nakasuot pa nga ng Filipiniana at ng Boy Scout at Girl Scout uniform, ang mga watawat po palang ito ay luma na po pala Kong. Ano, ito pala ay tamang seremonya na ginawa. Ngayon daw po, nagtanong-tanong daw po sa mga kababayan natin. Merong batas kasi kung paano mo i-dispose yung mga luma eh. Yan po. Sinabi ba susunugin? Kasi hindi ko kabisado yan eh. Aha. Ito daw po, Republic Act 8491. Opo, sinusunog daw po sa isang taimtim na seremonya hanggang sa ito daw po ay maging abo. Tapos, ang abo daw po nito ay kukolektahin at ililibing. So yun, lumalabas po pala Kong na walang mali na ginawa ang mga estudyante at mga teacher. Ayun. Yung mga Boy Scout po, nagsumasaludo pa. Ito palang seremonyang ito ay tama ang ginawa po ng mga estudyante at ng mga teacher Kong. Pero umani na po ng napakaraming batikos, marami po nagalit. Bakit daw sinunog yung watawat ng Pilipinas? Ayan. Ayun. Kasi yung pagsunog ay ang tingin ko diyan dapat ba binibidyo pa. Ayun na nga po. Sinasabi ba sa batas kinakailangan i-video? Ay mukhang wala pong ganun Kong. Mukhang wala po. Kasi halimbawa lang naman ito, Jen. Kunwari, kinikremate kita. Pag binidyo kita, mali yun. Ayun naman, Kasi may rin yun eh. May kailangan sagrado rin yun. Totoo po, Di ba? At kailangan confidential yun. Meron ka na ba nakita na kinremate na naka-video, Jen?
Wala po. Oo. Kasi ito walang iniwan doon sa kinikremate mo yung ano Kinikribit mo yung bandila. Kasi no? ito larawan ng bansa, ng ating bansa. Opo, oo. Kaya lang naman siguro dinidispose dahil sa Luma na. luma na. Pero ang dapat siguro, nagpakaingat sila, dapat hindi na binidyo siguro. Yun na nga po. Kaya sa bandang huli ko, sabi nung wala naman anyang masama, pero ipinangalandakan lang daw po nila kung bakit marami sa atin ang hindi na siguro dapat gumamit ng social media. Dapat daw po siguro, hindi na nila, yan nga po, hindi na binibidyohan at hindi pa in-upload Wala nang sa video social dapat media. yun. At saka huwag nang i-upload. Kasi nga, sagrado nga yung ating ano ito, symbol ng ating ng ating bayan, ng bansa. Susunugin mong ganyan, hindi na dapat naka-video. Parang Yung doon sa- solemnity kasi, panatilihin mo. Yan po nakalagay sa batas. Solemnly burned to avoid misuse. so tama rin yung Or sinusunog talaga. desecration. Yun talaga yung paraan. Pero tama si Kong, merong word na solemnly. Kailangan. Solemn ba yung ibibidyo mo pa? Kakalat ngayon na parang, siyempre, wala namang kaukulang paliwanag yung video, wala namang nagsasalita na hindi tuloy naintindihan ng iba. Di ba? Opo. Pagmumulan talaga ng conclusion. Diskusyon. Lalo nga ngayon sa atin, Kong, siguro, bihira naman ng mga taong nakakaalam na yun pala yung proseso kapag ka may lumang watawat, dapat sinusunog. Di ba? Ang alam lang natin, masamang ganunin mo kasi larawan ng ating bansa, yung bandila natin, Kong, di po ba? Tama. Kaya ang alam ko, ang batas talaga ay nandyan talagang pagsunog. Ang hindi lang siguro nailagay dyan, kailangan i-amend yung batas na yan. Huwag na ninyong ibibidyo. Huwag na igawang public. Di ba? Huwag ninyong ibibidyo. Lalo ngayon, nauuso na yung social media. Lahat na ginagawa ngayon, binibidyohan na. Lahat ina-upload po sa social media. Pati paliligo, di ba? Dati, tatago ka eh. Ay, oo. Naku, laking issue, laking iskandalo yun kapag may naliligo. Ngayon, pati naliligo, totoo yan. Ano, ha? Ano pa ba yung nandiyan sa tarangkahan mo? Yan. Ang nakikita ko lang dito, si Kong Dante eh. Yun na nga. Nako. Doon pa po. Ito. Pahabol na lang, Nelson at Kong. Marami na naman daw po kasing yung mga, ang tawag natin ito, gamot. Yung mga pain reliever. Ito yung babala. Ito dapat siguro kung samantala natin, yaman din lamang marami nakasubaybay sa atin. Yun daw po mga pain reliever, ang sabi ng Food and Drugs Administration, ay hinahaluan daw po ng mga nakaka-addict at nakamamatay na substance. Yun. May binanggit pa po ditong mga substance. Hindi ko na po pabagitin, baka ma-curious pa kayo lalo. Inilalagay daw po ito, gawa doon sa isang pharmaceutical company na nakabase po sa India, naglalaman daw po ng pain reliever na isa pong potent drug na hindi opisyal na kinikilala o pinapagamit daw po para sa mga medicinal at therapeutic use. Dapat siguro maging maingat po kayo, lalo ito, yung mga pain reliever. Paano man napunta sa ating bansa yan din ng walang pahintulot ang FDA? Problema ng enforcement yan pagka ganyan. Lalo na kung gamot o kaya mga drugs. Opo. Hindi naman pwedeng kumalat sa ating bayan din na wala man lang permiso mula sa FDA. Yan kasi yung yan kasi yung talagang tumitingin diyan. Opo. Dahil siyempre, ang kalusugan ng mamamayan ang kanilang binabantayan. Kapag walang permit o approval ng FDA, hindi naman po pwedeng ipatronize ng mga kababayan natin. So ang tanong, paano nakapunta rito yan? Yun, ang tanong dyan ko. Ganyan pala na meron palang mga chemical na hindi nakakabuti sa kalusugan. Paano nangyari yan? Sa halip na makabuti, nagiging nagiging drug addiction Problema ng enforcement yan, Jen. Mula pa siguro dun sa mga sa customs. Kasi baka inismagel yan eh. Opo. So, sa mga border patrols natin, mayroong na nagkukulang dyan. Opo. O pagdating dyan sa nakarating na sa pantalan natin, yung mga kawani at mga agency na may kinalaman sa pagtingin kung yan ay legal o hindi, baka nagkakaroon na naman ng, alam mo na. Totoo. Salisi dito, salisi doon. Lumulusot po yung mga kargamentong ito.